Morning po. Marami po nagre-request na ito eh. Maulan pa naman, mabagyo. So, lugaw po ito. Actually, meron po siyang trapilya. Pero hindi ko po kinuha lahat yung yung one full serving. No? So, binawasan ko po siguro baka mga 3/4 lang po ito nung one serving. Tapos, papartneran ko po siya ng toko at baboy. Galing din po sa parehong tindahan. So, tinake out ko lang po siya. Hindi po ako kumain doon sa may mismong pwesto. Hindi ko po ito lalagyan ng suka and toyo na galing din po rin sa shop kasi I'm pretty sure meron pong asukal yun. So, nag-baseline na po ako ng blood sugar, 112 po. Of course, through the CGM. Kainin ko po to after 2 hours. Babalik po ako and we'll see kung ano po yung gagawin natin sa blood sugar ko. Medyo kinakabahan ako. Conclusion na po tayo nung lugaw with trapilya at saka tokwat baboy. So, well, as expected, no, hindi po maganda yung naging resulta. Ang baseline blood sugar ko po was at 112 when I started eating. Tapos mabilis po siya eh. It's the first time actually na nakakita ako ng dalawang arrow na magkatabi, no? Pointed upwards dun po sa may CGM. So talagang ang ibig sabihin pala nun is rapid increase ng blood sugar level, no? So as I mentioned, from 112, yung first hour po niya nag 214 kaagad. Tapos after 20 minutes, nag 229 pa po siya. So yun po yung pinaka-peak. I mean, yun po yung peak na blood sugar level, 229. On the second hour, bumaba na po siya ng 180 pero still, no, mataas pa rin po siya. After 30 minutes, bumaba na po siya ng 140 plus something. And then on the third hour, finally, nag 104 na po siya. So it took well, aside from the fact that umakyat po siya ng 229, no, peak, it took 3 hours bago po niya maibaba ulit ng mas mababa dun sa baseline blood sugar. So obviously, hindi po siya talaga po pwede sa diabetic. We've tested so many times ang rice, kahit ano pong klaseng rice, no. Rice is rice talaga. Wala na po tayong magagawa dyan sa rice na yan. So, yun lang po for this review. At least, napagbigyan ko na po kayo niya sa lugaw.